Naghahabol ng makauwi sa probinsya ang ilang pasahero para doon sa lubungin ng bagong taon. Silipin natin ang sitwasyon sa Batangas Port at nakatutok live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Maris, tuloy-tuloy ang pag-antabay natin dito sa Batangas Port at kumpara noong mga nakakaraang araw ay kapansin-pansin na kahit paano'y nakakahinga-hinga na itong pantalan. Mas relaxed at mas konti na ang mga biyaherong pumapasok sa Batangas Port ngayong huling Sabado ng 2023. Kabilang sina Myla na planong magbakasyon sa Antique. Mas maganda na yung maaga. Nag-book kami online para hindi namin pipila sa walk-in. 5 pa talaga yung alis ng barko. 6 a.m. kami umalis sa Taguig. Si Cariza tiniyak na may health certificate mula sa Bureau of Animal Industry ang kanyang aso. Importante po siya para po sa safety ng aso natin. At saka po, parang hindi din po ako maabala. Ayon sa PPA Batangas, wala nang tigil ang biyahe ng mga barko. 20,000 ang tinatayang bilang ng pasahero sa pier ngayong Rizal Day. Bawal at hinaharang ang mga patalim at flammable materials, paputok at lighter. Marami siya, pag tinitignan mo, pag sino matotal mo, marami siya, pero hindi siya yung bugso, yung dagsa. Hindi katulad ng naranasan natin noong 22 at 23. Kahit sa Port of Lucena sa Quezon, wala ring tigil ang dating ng mga pasahero. Wala raw delayed o kanseladong biyahe. Sa abiso ng port management, bukas ng alas 6 ng gabi ang huling biyahe ng barko pa Romblon, Marinduque at Masbate. Alam mo, Maris, kanina doon sa scanning area ay hinarang pati yung pato, maging yung chicharon. Bawal pa rin daw kasing ipasok yan dito sa loob ng pier bilang pag-iingat pa rin sa African swine fever at bird flu. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Masaganang bagong taon sa inyo, Maris. Happy New Year! Maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.